Akala ko talaga si Magnus Carlsen pinapanood ko. Abay, si Wesley So pala. Ano po ba nangyari dito po sa Grandchester St. Louis Rapid and Blitz? Pagkatapos po ng round 2, tinalo po ni Wesley si Fabiano Caruana doon. Aba, binigyan po siya ng suki card sa round 3 ni Grandmaster Ali Reza kasi tinalo na siya sa Rapid, tinalo pa siya sa Blitz, tinalo din po siya nito nung nakaraan eh. Ito po ang naging resulta. Ayan no, tagpas si Wesley. So ang score ni Wesley 1.5 out of 3. Aba ito ngayon yung nangyari, no? Kabigla-biglang performance ang pinawalan ni Wesley So dito. Grabe po kasi pagkatapos ng talo na yan, round number 13, tinagpas niya si Dominguez. Paano niya tinagpas? Bibilisan ko lang, no? Magpo-focus lang po tayo sa isang laro mamaya. So, for the meantime, bibilisan ko lang exchange variation lang po ng Queen's Gambit. Exchange variation. Ayan, no? So, very equal po ang nangyari dyan. And as you can see, pabalik-balik lang. Pero after this move, tingnan nyo ginawa ni Wesley. Ayan, in-endgame lang. Na equal endgame. Equal endgame. Pero, kahit equal yan, green niya po yan ng green 9. Ayan, oh. Green 9 niya lang po yan, oh. Puro excellent move. Check, oh. Excellent move. At dito, naparisay na lang pagka-king move. Equal endgame, green 9 niya ng todo, panalo. Something familiar? Sumunod na round, eto po nangyari. Na, kalaban niya naman po, si Lebon Aronian. Okay? Tingnan niyo po ulit nangyari. Endgame na naman. Endgame na naman po yan. Tingnan nyo po nangyari Black Sea Wesley, flip natin yung board. Ayan, very equal lang po yung opening after opening. Ayan, equal na equal. Equal lang po. Eventually, ipapalit po dyan yung Reyna. Ayan, pinapalit lang ni Wesley Reyna. Oh. Ayan, aba, ayaw pa ipalit ni Lemon. Ay, hindi pala napalit yung Reyna. Pahiya ako konti. Nag-Queen Endgame pala. Okay. Ayan o, Queen Endgame. Lamang pa nga si Lebon Aronian. Tingnan nyo. Lamang si Lebon Aronian. Queen Endgame. Napunta po sila sa time pressure. Usually, Magnus, pag lamang po yung kalaban, pag napunta na sa time pressure, winawalwal pa rin ni Magnus eh. Tingnan nyo kung paano to pinanalo ni Wes. Ayan no, nagpipili si Lebon. Siyempre, lamang. Husang nga lang yan. Napakain lang yung Reyna. Yun lang po ang tumapos. Grabe, endgame na naman. Losing, time pressure sa endgame, nanalo pa. Something familiar? Sunod na round po tayo. Sa sunod na round, nakalaban niya naman po si MBL na uwi sa tabla. Very simple draw po ang nangyari. Endgame ulit ng Berlin tabla. Ito ang matindi. Hindi dyan natapos si Wesley. Kasi pagkatapos po ng tabla na yan, naghalimaw na si Grandmaster Wesley So. Ito po parang Magnus. Pragnananda. Oh, ayan. Tingnan niyo po, endgame na naman yan. Equal endgame yan. Tinagpas niya nung time pressure na. Yan yung ginawa niya kay Prag. Siyempre, sabi ko nga sa inyo, hindi pa ako natapos dyan. Eto malapit. Pagkatapos kay Pragnananda, dito po tayo magpo-focus. Kalaban niya naman po si Grandmaster Hikaru Nakamura. Pansinin nyo, endgame na naman. I-flip lang po natin yung board. Analyze natin ito na mabuti. Tingnan nyo po Oh. So ito po yung tinatawag nilang parang may pagka-Grunfeld Catalan. So tingnan po natin. Ayun. Okay. So ang pinaka-eksaktong tawag sa opening, Indian Game Knights Variation. Pero actually Catalan na parang Grunfeld yung style po ng setup ni dyan Hikaru. Na reverse lang eh. So ang ginawa E3, ayun, maglalabas lang po siya ng bishop dito. So, tinex lang po yan. Tumira po ng bishop doon. B6. Of course, he wants to bring out the bishop to B7. Nag-C4. Tumira po ng bishop B2. Nag-Queen E2. Tinex. Nag-rook doon. Inatake Reyna. Tumakbo. And then Queen takes C4. So, after po ng opening part, equal lang. Equal. Pero tingnan nyo ginawa ni Wesley. Rook D8. Nag-Knight C3. Nag-takes. Opa. Ayan na naman. Rook D8. In-endgame lang. In-endgame lang, nagpasingaw lang po ng konti, umatras yung kabayo, pinalit tore, kinapture, knight b4, pinapalit yung bishop, hindi kinapture, bumalik. Pagkabalik, tinulakan, umatras.
tumakbo doon yung Reyna, pinipressure ng kabayo, Queen to defend, and then nag-knight doon, kinapture lang ni Wesley, takes lang po, and then A6 lang. Again, unti-unti pong napapalit yung pyesa, equal pa rin. So tumira po yan ng Queen doon, tumakbo yung Reyna para hindi mapin, and then nag-knight F6 develop, or knight F3, na tinirahan ni Wesley ng F5. At pagka F5 po, tumakbo yung bishop, tinirahan lang ng knight po sa may E5. At ano ang nangyayari dyan? Gusto na naman ni Wesley, palit-palit lang tayo. Pero ang pinakamagandang part for the side of Wesley, tingnan nyo po yung bishop. Ang lakas po eh. Kaya nga hindi pinalit yan eh. Kasi pag kinapture mo, takes, capture, mamaya may mga ganito, grabe yung pwersa na ibibigay sa long diagonal. Kaya nag-bishop E2 yan. Pero pagka bishop E2, sabi ni Wesley, ayaw mo ng palit-palit, equal-equal lang tayo. This time, gusto ko na lumamang ng konti. Tumira po siya ng brilliant move, Queen C6. Bakit? Pressure po sa kabayo, mamatihin. Kaya napilitan, bishop takes E5 at bishop takes E5, nagkaroon ng pair of bishop si Wesley. So, labang si Wesley na daw dito, konti nga lang. Hindi tayo sigurado if enough to win, pero pair of bishop po yan eh. So, ang ginawa po niya, nag-H4. Tumira po ng bishop doon, inaatake yung pawn, tinulak, at umatras lang po yung bishop. Siguro lilipat dito si Wesley. Okay. Kundi man, baka mamaya itutulak po ng ganon. Anyway, nag-B4 eh. B5. Inatake, tinakes lang po, and then pasado pawn takes, queen sa D5. Hinamon ni Wesley ng palit-palit. Endgame na naman. Equal ang posisyon, kalaban niya si Hikaru Nakamura, though time pressure, 5 seconds na lang po si Hikaru, 24 si Wesley. Masyadong dikit yan at kilala natin si Hikaru napakabilis tumire. Diba? Pero tingnan yung ginawa ni Wesley, activating lang ng king. Pinalit pa nga yung pair of bishop, equal na naman. Equal endgame at pantay na po ng oras. Ayan, yun ba yung sinacrifice? Teka lang ang ganda ng tulak eh. Binigay yung pawn kasi pagka tinakes po yan guys, lalapit dito yung king, mababawi din, makakalapit doon. Ako, malilimas yung pawn. So, kaya nag-king move. Pero lumapit pa rin, ganun pa rin nangyari. Nag-king doon, ganyan lang ang ginawa. Tinulak, pero gumanon lang eh. Tumakbo yung kabayo, takes, and then capture. So, equal ng pawn, pero double isolated outside pass pawn with the bishop. Isang iglap, completely winning na si Wesley. Sa endgame, equal endgame lang yan. Ayan, Ayan, tulak, king move, bishop move. At dito po actually parang nag-resign si Hikaru or naubusan ng oras. Kasi ang nangyari po naka-insert dito, knight C3. Pero ang alam ko, hindi naman naitira na yan eh. Naubusan nata ng oras na night dito or something. Basta may video po na parang galit si Hikaru. Anyway, pagkatapos po ng panalo ni Wesley kay Hikaru dyan, last round, hindi pa yan kontento eh. Tinalo niya pa si Abdo Satorov. Grabe, endgame na naman pero one piece up na yan sa endgame. At ang score ni Wesley, sa Blitz event lang 7 out of 9. Pusang gala. Kung ang performance niya po sa Rapid is 4.5 out of 9 times 2 yun. So, naka 9 points lang siya sa Rapid. Sa Blitz na 1 point per game lang, naka 7 points po. Siya po ang number 1 sa Blitz after day 1 ng Blitz. At dahil po sa performance niya na yan, kahit hindi maganda laro niya nung Rapid, eto na po ang standing after ng first day ng Blitz at ng Rapid. Ito po, pakita natin. Leading po si Ali Reza with 17.5 at pumapangalawa si Nepo with 16 at pangatlo na si Wesley with 16 points. Si Ali Reza medyo matindi din Pero Wesley so talaga nakahabol na. Kasi nung Rapid event po, leading na po yan si Ali Reza Pero hinahabol po ni Wesley At ito po yung kanilang score po nung Rapid Pakita ko lang. Ayan Si Ali Reza 11 MBL at Nepo. Pero si Wesley 9 lang Pero pagdating po ng Blitz event, kung titingnan nyo po dito, Wesley so sa Blitz event ng day 1 7 points, 6.5 si Ali Reza hindi nagpahulit kasi tinalo niya si Wesley. Pero sumagitsit si Wesley na parang si Magnus endgame lang ang ginawa sobrang nakakabilib yun. Ang tindi nun. Anyway,
ano ang mangyayari sa Day 2. Mamaya po, ang laban nila ng Day 2 ng Blitz. Last na po yun. 9 rounds po ulit yan. Ang matindi, naglalaro po kasi sila ng 2:00 ng madaling araw sa Pilipinas. So, gusto ko sanang i-live eh. Exciting kasi ito. I-live ba natin? Anyway, sana po nag-enjoy kayo at may natutunan sa video na to. Muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muli pagkikita, don't forget to like and share, follow, and subscribe. Bye-bye po. Thank you. Bye-bye. That little mouse, cause I'm an albatross.